Gusto namang balasahin ni PNP Chief Bato de la Rosa ang PNP Anti-Illegal Drugs Group. Kasunod po yan ng pagkakasangkot naman ng tauhan nito sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. Pero bukod sa mga pulis, may dalawang taga-NBI na dawit din umano sa krimen. Balitang hatid ni June Veneracion. Hindi lang malapit umano sa opisina ng Anti-Illegal Drugs Group sa Camp Crame pinatay ang Koreanong si Ji Ik-ju. Nasasangkot pa ang tauhan nitong si SPO3 Ricky Santa Isabel sa pagpatay. Pati ang team leader nitong si Superintendent Rafael Dumlao sangkot din ayon mismo sa PNP Chief, kaya gusto niyang paimbestigahan. Kaya ang grupong nangunguna pa naman sa kampanya kontra droga gustong balasahin ng PNP Chief. Siguruhin natin na lahat ng tao na involved sa anti-drug operations ay malinis. So tingnan natin lahat dyan. Ulitin natin yung background investigation ng mga tao na yan. Background check natin. Pag may mga problema, tanggalin natin. Si Superintendent Rafael Dumlao nabusesan pa at binanggit pa ng tawagan umano si Santa Isabel ayon sa isa sa mga inutusang mag-surveillance kay G. Si Dumlao rin ang itinuro ng misis ni Santa Isabel na nagpatawag sa kanyang mister sa Crame noong October 18 para utusang dalhin sa punerarya ang patay ng Koreano. Hindi raw kasama ang mister sa pagdukot. Pagdating po ng asawa ko, ma'am, nasa loob po si Attorney Dumlao ng sasakyan ng Ford. Nandun po siya sa loob at pagbukas daw po ng husband ko ng pinto, nakita niya na po si Dumlao na nagpapalo daw po ng 45 doon sa dibdib ng Koreano. Natukoy na rin kasabot umano nila ang dalawang tauhan ng NBI. Meron naman tayong source din sa NBI na nag-confirm na talagang NBI asset yun at driver pa ka ng isang director daw doon. Dalawang asset daw ng NBI ang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang isa ay nakilala na sa alias na Jerry. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng isa pang civilian agent ng NBI. Si alias Jerry ang sinasabing nasa likod ni SPO3 Ricky Santa Isabel nang mag-withdraw gamit ang ATM card ng napatay na Koreano. Itinanggi ng misis ni Santa Isabel na ang mister niya ang nasa harap ng alias Jerry. Malaking grupo ito. Baka hindi lang ito ngayon ginagawa nila, baka noon pa. Napatunayan naman niya ng anti-kidnapping group na ang direktor ay kaapelyido ni Dumlao pero hindi niya kamag-anak. Si Senior Superintendent Glenn Dumlao. Noong nasa Caloocan siya, there have been histories na gano'ng ginagawa nila, yung bangketa. Tapos ngayon, Bangketa is pa paano siya? yung bangketa style, yung nauna, yung huhuliin mo with false charges yung tao and then mag-ayusin mo na lang. So doon sila natuto. Sa Caloocan din daw nakilala ni Santa Isabel ang dating pulis na may-ari ng puneraryang pinagdalhan sa katawan ni G bago ito ipakremate sa ibang punerarya. Yung si Gerardo Santiago ay mentor niya noon sa Caloocan City yan. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Superintendent Rafael Dumlao. June Veneracion, GMA News.